Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about naman to sa politika ng ating bansa. No? So ang video ito ay mula kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang na bigla na Duterte PBBM nalantad ang sabuatan sa Bureau of Customs. So, grabe, ninong ng padula. So, ano kaya meron sa video to, men? So, yan yung alamin natin, ano? So, bago natin simulan, The News Board, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, pakagawin pa ng China. Again, ang mabagat ng video ito, kagapasok lang na bigla na Duterte PBBM nalantad ang sabuatan sa Bureau of Customs. Grabe, ninong ng padulas. Diyos ko dahi. So again, The News Board, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Sa buwatan ng Davao Group at Bureau of Customs, isiniwalat na kaya pala madulas ang mga Chinese drug lord dahil kay Hoy. Ano yung Davao Group na yan? Ano yan? Inom nagulantang ang Kongreso sa matinding isiniwalat tungkol sa kalakaran at sabuatan sa Bureau of Customs kung saan ang 10 milyon kada linggo ay pang small time lang at nilantad din kung ano nga ba ang matinding. Grabe, small time lang naman din talaga yung 10 million per week, men. Kasi mga billions or yung anong usapan dyan is mga half billion Partisipasyon ng Davao Group sa Bureau of Customs. Halos napamura din si Kong Flores sa laki ng kitaan ng mga fixer sa nasabing ahensya kung saan manipulado ito ng Davao Group at halos manginig din itong si attorney ng BOC matapos gisahin sa Kongreso. Kailan nag-start na pagpapasok ng mga containers? Anong year? Mga 2017. 2017. Pero yung pag-start mo sa 2017, hindi ka pa enrolled dun sa Davao Group at sinasabi mo? Hindi pa. Noong 2017, when you first started, ilang containers na napapapasok? In a week? Hindi pa po ganun karami. Give me a number. Pero mga 15. So 15 or 14. And same process to, no? Pag inaayos mo, green lane siya. Hindi po. Ano yan? Hindi po lahat green lane. May hindi gumadaan ng yellow lane, hindi gumadaan ng red. Yun nga. At nung December na rin po noon, na yun, nagka-problema nga po, nagka-red lane po ako. Halos lahat. Kaya po naghanap po ng tulong sa akin. So sinabi mong nagka-problema ka, feeling mo inipit ka kasi hindi ka enrolled dun sa ARA system na sinasabi mo? Yes, yun. Okay, so inipit yung containers mo, kaya all of your containers na pinapasok mo naging red lane, meaning strict ang pag-inspection sa mga containers mo. Yes po yun. So strict even if nagbayad ka na? Opo, harangin po nila yan, nagbayad na. Kahit bayad ka na? Parang ano pala siya, no? Parang mga nasa pelikula lang natin napapanood na parang babaratin ngayon ng mga sinasabing protector diyan, na parang tataasan nila yung tarifa ba. So nag-i-exist nga pala talaga yun, men. Kupalan talaga kapag kapera yung usapan Marami silang pwedeng gawin. Pwede lang pa-x-ray, pwede naman nilang pa 100% inspection. Marami silang pwedeng gawin. Pwede pang haras. So ipitin yung containers na pinapasok mo? Okay, now, ang payment mo sa per container is 170 na mention ko kanina. Was that before being enrolled in the TARA system or after being enrolled in the TARA system? After na po yun. After, so paano yung before? Magkano ang binabayad? Depende po yun. Nire-refer ko po yun dun sa broker namin. Average amount? Iba po pero mataas po siya. Mataas? Mga nasa 280, 300 mga ganun. So mas mahal yung payment mo nung before ka na-enroll sa TARA system? Yes, Sir Ron. And wala pang assurance na pwede pang maipit yung containers mo even if nagbayad ka na? Opo. Opo. Now, sige, let's go to the point na na-enroll ka na sa TARA system. Sabi mo may parang central command, tama ba yun? Opo. Na sila yung kausap mo? Opo, yung Davao Group po yun. Davao Group. Yung command center po, yun po. Ang nag-establish po niyan sila, Commissioner File doon po, yung time niya. Commissioner file doon. Ang nag-establish ng command center. Command center. So magkahiwalay na entity itong Davao Group and command center? Kasi yung Davao Group, hindi naman po sila nagtatrabaho sa Bureau. Okay. So Davao Group Grabe. is just... Kinikilabutan ako doon sa word ng Davao Group kasi kung sasabihin natin Davao Group, sa ano talaga yan kasi yung pinaniwala nila sa atin is sobrang clean ng Davao Diba? Tapos ngayon may malaman-laman tayo na Davao Group. So ano yan? Yan ba yung mga some kind oligarchs ng Davao? Or I don't know. Organization but not employees of the Bureau of Customs. Yes, Ron. Meaning wala silang kinalaman sa mga inspection, pirma, order the release, etc. Wala. Wala po. Okay. But kailangan ka dumaan sa kanila, sinasabi mo. Yun nga po, ano yun sinabi ni Jojo ba, kung nirefer nila ako sa kanila, kung nakamit ko sila, si Tanani, sabi niya, kailangan kang mag-enroll sa akin. Kailangan, parang ang aking hindi ko doon, lahat po, kailangan dumaan sa kanila. At magbigay ng TARA. Kung hindi ka magbibigay sa kanila, i-hold nila yung container mo kasi may command center. Ito yung enrollment na sinasabi mo. Yung 5 million ba ang sinabi mo? Yes, sir. And 5 million na to is in relation also to the testimony mentioned offered by
Councilor Small Abellera, tama ba yun? Yes, sir. Yun ang pagtahi mo doon, di ba? Na you met with Councilor Small Abellera para ibigay yung 5 million. Opo. Supposedly para Charge yung lang 5 ako. million. Yun, sabi nila sa akin, puntahan ng Davao, bigay mo kay Yung Duterte. So may text po ako noon. Pero nung pagdating ko po doon, hindi ko naman po nakamit yung So tao. never mo rin na-meet si Pulong Duterte. To be fair, never. Uy, sino yung Pulong Duterte na yan? Ba't nasali si Pulong dyan, min? Diyos ko, day, nakakakilabot naman to. Actually, itong mga revelation na to, hindi naman talaga natin masasabi kung totoo talaga to 100%. Hindi din natin siya pwedeng sabihin na hindi siya totoo 100%. 'Di ba? Kaya nga under investigation siya. Pero grabe men kung totoo man to. Nakakadismaya talaga, like legit. Okay. Si Small Abellera na kausap mo. Yan po. Kanino mo binigay yung 5 million Sa pesos? kanya, sa kanya. Kay Small Abellera. Yes po. Siya lang mag-isa? Opo, ako, si Chuck, saka si Small. Okay, sino yun, Jack? Siya po yung kasama rin sa Davao Group. So dahil wala naman akong kilala sa Davao, first time ko pumunta doon at wala rin akong dahilan para pumunta doon. Jack So siya yung Sparrow. sumunod sa akin sa airport. At dinala niya ako doon sa restaurant. Kung saan kayo nakita ni Small Abellera? Small, opo. At doon mo binigay yung 5 million. Ito ko binigay. Okay, now enrolled ka na. Ano nangyari sa shipments mo after enrolled ka na? Ayun po, naayos naman siya. Maayos na ang pagpasok. Sana all nag-aabutan ng pera, 5 million ba naman. Pero yung mga ganyan kasi men, yun nga, I don't know if tinakalaban nila to na magkakabulgaran soon. Bakit pa kasi pinapasok pa nila yung mga ganyan men, magkakantahan lang din naman sila sa, sa hinaharap. Ay, Okay, now sino ang lumalapit din sa'yo para papasok yung shipment nila? Kahit sino lang? Yes po. Kahit sino na shipper? Kung sinong gustong mag-inquire, opo. So, hindi ko makuha to eh. You paid 5 million to enroll, yet ang payment mo for containers actually went down. Bumaba. Nagmura siya eh. Diba? It's cheaper than the previous amount na binibigay mo. Tama ba? Kasi po, yung access niya, mas mataas po talaga. Doon sa first, before enrollment sa Tara Opo, system. talagang mas mataas po talaga siya. Kasi itong na 170,000 na to, hindi mo talaga siya magagawa ng legal. Kasi 40,000 lahat ng footwear, katulad po nitong nangyari to, footwear, tableware, kitchenware, wala pong tax na 40,000 buong container. Kung isang container yan, Oo. it should be more. Ang idadaan nila ng legal, Answer me, it should be more. should be more. Dapat mas mahal ang taxes na babayaran nila. Yes po yun. Okay. grabe. Kung may lalapit sa'yo na sabihin natin gusto pumasok ng 20, you don't ask kung anong laman yan, di ba? Binigay sila sa akin. Yes. Ang packing list may declaration pa ng laman. But for you take your word na kung ano nakasabi doon sa packing list na yun. Tama, pwede din nilang dayain. Which is, yun nga, kapag ka nagbayad ka, kahit na kung ano man yung nasa loob niyan, tapos sinabi mo lang doon is styrofoam yung nasa loob, i-approve niya na yun. Kasi kung sa iba pa yan, wala sasabit ka talaga. Grabe, ganyan pala talaga nangyayari dyan sa ano min. Ay nako, Pinoy nga naman, puro kalokohan. Kakakilabot. Yun ang parang you will believe in. Yun ang that's what you will believe in. Yes po yun. Okay, so wala kang pakialam kung drugs ba yan, baril ba yan, mga illegal na mga gamit or something. Basta you just rely declaration of the shipper. Ano nakalagay doon sa dokumento? Kung drugs po yun, hindi ako kaya. Of course, di ba? But kung hindi mo na pinapakialaman, you don't find out kung ano pang laman. Kung ano lang yung sinabi na yun lang. So, pare, ang siste, yung binabayaran mo dun is para hindi mo na siya i-check. So, same lang din. Siguro blind ka na hindi ngayon, drugs ngayon pero hindi mo nakita. Kasi yun nga yung some kind binabayaran. Yung anti-inspection. Anak ng teteng. Yung paniniwalaan ko. Kung ano na sa papel na sinabi nila na used clothing or something like that, yun na yung paniwalaan mo. Grabe. And you don't go beyond the document that's given to you. Meaning, hindi ka na nag-iimbestiga. Sino ba to? Bakit siya mag-ship ng 10 containers? Sino ba to? At bakit ganito ang laman ng container niya? Hindi. Wala na. Basta nagbayad sa'yo, basta inayos mo, okay na sa'yo. Yes po yun. And once you started with the Tara system, smoother yung pagpasok ng containers mo. Tama ba? Yes po yun. Walang sudden inspections, walang red lane. Bigla, wala. Wala po yun. Puro green lane to. Really. Fixed amount, Grabe. 170 per container. Yes po yun. Puno man yan or hindi puno, 170 ang bayaran. Yes po yun. Oo. And sa testimony mo, this Grabe, puno man o hindi puno, 170 na yan. Kasi syempre, hindi na nga chinecheck, di ba? Tokwang yan. are all, siguro kulang yung binayad just for the taxes alone. Yes po yun. Kulang. Kulang. Now, how do you make the payments to these members ng kung sino man ito binibigay yung payment na 170? Yung sa Tara po, in-text po ako ni Tita Nani. So,
Depende po, minsan pupunta siya sa opisina, tapat ng opisina namin. Minsan pupuntahin niya ako sa isang lugar. So cash to. Opo, cash. Oo. Always cash. Handed over to this Tita Nani. Yes po, Your Honor. And you Siyempre, cash talaga yan para hindi matrace. Diyos met this ko. Tita Nani in person. Yes po, So Your Honor. kilala mo, ma-identify mo yung person na to. Yes po. Okay, so is it on a daily basis, a weekly basis, or anong basis na pagbigay ng pera? Weekly basis po. Weekly. Opo. So i-total mo yung number of containers na pinapasok mo and you give the equivalent amount based on the 170,000 per container na agreement. Ha? Yes po, Your Honor. And that's anong araw yan binibigay? Tuwing Friday po eh. Fridays. So cash, no? Cash sabi mo. Grabe. Okay, now to the Bureau of Customs. Sir, So Friday ngayon, baka may transaction nangyayari ngayon ha. have you heard of these things going on prior to your assumption ba of your current position? Your Honor, prior to my assumption, I've not Heard. Yes, Your Honor. Okay, but nga yun, you've heard of it. From the Stories. Yes, Your Oh, Honor. but never na may nahuli kayo, may pinosecute kayo or anything like that. I am not aware, Your Honor. I You are have not to aware. check. Diba, sa dami ng pinapasok nila, wala kayong na-prosecute man lang. Dalawa yan eh. You are not aware or sinadya mong hindi maging aware. 'Di ba? Kasi yung mga payment method or payment na yan, briberies na yan is, ang purpose naman talaga yan is, okay, magpatay malisya ka or magbulag-bulagan ka sa nangyayari dito. Ganyan naman talaga nangyayari. Kaya nga yung Bureau of Immigration natin, for sure, meron din yung mga ganyan. For sure talaga, basta something baka mayroong ganyan. Mahirap na tayo eh. Kapag initan tayo nila, di ba? 100 containers a week. I have to check the records. You have to check. Okay. Mr. Guban, na-mention mo rin tong Tara system before. Yes, Your Honor, good afternoon. So anong alam mo about the Tara system? Tama ba yung sinabi ni Mark Taguba? Your Honor, additionally, even up to now that the common transaction in the Bureau, The common. Regardless of kung sino yung commissioner. regardless, Your Honor. Really? Yes, Your Honor. So anong year mo pa nalaman na may ganitong Since time kakarak- immemorial, Your Since Honor. time immemorial. When I was there at 2017, muntik na ako 2 bisis akong itinapon because of that. Because I am Grabe. against na yun ay magpatong-patong, bigas. I was din in Barangas. So Mark Taguba is just one of the many who facilitates the Yes, Your pagpasok Honor. ng mga container vans. Yes, Your One of Honor. the many. Yes, Your Honor. Mga ilan sa tingin mo yung many na Grabe. pinagsasabi? Your Honor, there are about 10,000 per week containers. So how many brokers the same of Mr. Taguba? What the heck? 10,000 containers per week? Grabe. Tiba-tiba sila dito, min. Ano na bang, sus, Diyos ko. Huwag naman I don't know, min. Parang nakakadismaya kasi if ever, halimbawa ganyan, napunta tayo sa wrong side na parang confident pa tayo na sobrang ganda ng mga intentions nila. Tapos may mga ganito. Parang kikilabutan ka talaga eh. Grabe. So are you telling me that 10,000 containers are enrolled in the Tara system? Din Not exactly, Your Honor, because there are Soccer Green Lane, the multinational. Na, they are not really yung legit, na Yes, dinideclare lahat, na As gusto the- magbayad ng tamang Yes, buwis. Your Honor. But Okay. because of some Chinese businessman in the Philippines, they are all transacting business the same. Same way as Mark Taguba Yes, does. Your Honor. Ilan yan? Tingin mo? Thousands, Your Honor. Grabe. Thousands of brokers? Yes, Your Honor. And weekly yan, pasok ng container vans? Yes, Your Honor. 1,000. Are you exaggerating this, Mr. Guba? No, Your Honor, that is based on Pinapasakay experience. mo yung committing to. No, Your Honor, that is based on experience. I'm telling Grabe. Are you exaggerating? Sabi di, sir, baka yan, mo naman eh. Pinapasobrahan mo naman, something like that. Pero, I think confident naman siya, men. Confident naman siya. I think hindi naman talaga, or I don't know, siya lang naman din talaga nakakaalam dyan eh. Sana mayroon tayo makitang mga Samken logs or whatsoever. you know, Your Honor, because I want to change now the Bureau of Customs. Now the people now because of drugs and smuggling of rice. Hindi ba ano yan na you're saying this after you're convicted na? No, Your Honor, Ba't even then, sinabi mo before pa or something like even that? then, Your Honor, hindi po ako pumapatong. Okay. Wait, I'll go back to Mark Taguba. Mark Taguba, magkano kinikita mo per container? Meron po akong 10,000 sa tracking, meron po akong 10,000 pa uling patong, tapos container Grabe. deposit, sabihin natin mga 30,000. 30,000. That's included in the 170,000 per container? Yes po yun. Included na. Congressman Flores, if I may. Right, sir. Gusto ko lang ano kasi para makumpleto yung Right, sir. picture. Good, sir. Diba? Bakit bibigyan siya ngayon ng 30,000 per container, men? Kung hindi sobrang mahal yung laman yan. Grabe, kasalanan nyo rin kasi yan. Nagpapabribe kayo eh. Mark, kaya nung tanong ni Congressman Flores. So, roughly kumikita ka ng 20,000 per container. Yes po, Your Honor. So, halimbawa, sa isang linggo may 100 container ka, meron kang more or less 2 milyon sa isang linggo. Wow. Hindi naman po sila palaging nagbabayad agad. So, iba utang. So, pero more or less mga malaking halaga rin. So, ibig sabihin, pag container, kasi may 20-footer na container, may 40-footer na container. So, regardless of the size, basta yun ang tara. Opo. So, alam mo ba kung kanino napupunta yung, magkano, 170 per container? Yes po, Your Honor. Pwede mo bang ikwento sa amin ni Congressman Kit kung kanino napupunta yung 170 na yun? Kung alam mo lang, no? Kung ano yung Hala, don't tell me, ito na yun. Mukhang alam na natin kung ano yung isasagot dito ha. breakdown ng 170 na yun. Sabi ko nga po, mahirap naman po magsalita ngayon dahil wala naman sa akin yung mga dokumento ko. Pero kung yan po, nasabi ko na ito lahat noon Senate hearings, congressional hearings.
Wala naman po nagbago, nandiyan pa rin naman po yun. So hanggang ngayon, O pwede niyong makuha yan kung ano. sige. So nasabi mo na yan noon. Sabi ko na po noon. Tama ba yun, Jimmy, na yung bayaran pala dyan o yung TARA system na sinasabi, per container? Yes, Your Honor. Ngayon uso na GCash. Okay, sige. Salamat. Congressman Kit, you may proceed. Continue, please. So kung Grabe, ngayon Gcash na. So sobrang smooth naman na talaga. Wala ka ng ibang reason. Wala mo ng pera ngayon na hindi nakapag-withdraw. Hindi. I-Gcash mo. Grabe. you have 30,000 per container and there are 100 containers na pinapapasok mo every week, anong kinikita mo? Mark, Malaki rin po. that's how much ba? I'm very cool natin. 2 million na. 3 million a week? So, Yes, Your Honor. Oh, shucks. Oh, sorry. what the heck? A week yan, ha? Pero hindi lagi dahil po, yung mga Chinese po hindi naman po talaga sila kaagad nagbabayad. O sige, if you compare yourself to the other mga... Kahit nasabihin natin hindi siya nagbabayad, kung utangin man nila yon, wala, nakapending na yung pera mo eh. So, 2 million a week talaga yun. 'Di ba? 3 weeks in 1 month. Grabe, 6 million per month. Siguro natukso din si Kuya dahil dyan, pero tingnan nyo kung ano yung nangyari sa buhay niya. Mahirap kasi yung ganyan, men. Yung asa ka sa mga illegal na yan. Hindi kasi yan habang buhay eh. Time will come talaga. Wala, mahuhuli ka, mabubuking ka. Tapos yan, pagdudusahan mo. Tapos syempre, mababaliwala yung lahat ng hindi nga siya pinagpagulan. Pinagkakalokohan mo. Diba? Mababaliwala yun. Sabihin natin, bumili ka ng mga magagarang sasakyan, mga lupa. Kasi, yun eh, i-forfeit ba yung tamang term dyan? Or, kukunin yun eh. Kukunin sa'yo yun. Pwera na lang siguro kung pagkain lahat binili mo, di na mababawi yun. Diba? Sabihin mo nung nasa inodoro, pero yung mga sasakyan, yung mga pinagbibili mo dun, mababawi mo yun sa'yo eh. Grabe. Pwera na lang sa iba siguro yung yung mga matatalino na parang money laundered nila na yung kwarta yung pera is untraceable na. Bisaya talaga. Yung nagpapapasok ng containers. Small time ka ba? Big time o medium? Last small time lang po. Small time ka lang. So may ibang mas nagpapapasok pa lang, mas malaking number of containers kaysa sa'yo? Opo. Every week? Meron po, marami po. Grabe. With the indulgence, Mr. Chair of Congressman Kit Flores, gusto lang, in relation to what you're saying, yung 170 na binabayaran mo, Mark, yun ay talagang walang resibo yon na anuman. Walang kinukuha sa yung resibo anuman. Hindi ka binibigyan ng resibo, whatever. O magkano niresibuhan doon? Kung sa Tara po ba ito? Sa Tara meron. Sa Tara po ba ang sinasabi ninyo? Hindi, yung 170 binabayaran mo. Meron po. Kaya nga po, sabi ko po doon pa ito. Sa Okay, magkano yung niresibuhan doon? Iba po yan. Meron pong shipping line, meron pong customs duties. Okay, magkano yung lagay doon sa 170? Hindi ko na nga po kasi, 160 yung lagay. hindi ko na nga po kasi pero lahat po yan. Pero palagay ko, meron kang journal na tinatago sa sarili mo na nakalagay doon yung presyo, binigay mo, correct? Meron kang journal, meron kang sariling notebook. Ilista mo yan eh. Alam nga na maibigay mo yan na wala ka man lang record sa sarili mo. Pwede din. Pwede niya ding ibigay yun na wala siyang record kasi yun nga, tumatanggap nga siya ng bigay, di ba? 10,000, I think 20 to 30,000. So, nagbubulag-bulaga na nga siya. So, parang siguro, hindi niya na matrace or I don't know. Meron ka nun. Wala siya. Wala. Diba? Wala kasi nga. businessman ka. Kung hindi mo nare-record yung Hindi nga siya businessman. Parang siya nga yung dinadaanan. yung binibigay mo. Ang Yung gulo. meron po, meron. Wala meron. Isapin mo dito yung record. Oh, di ba? Meron ka dyan. Businessman ka eh. Pero alam ko po kasi, yung hinahanap niyo po, meron na po yan nabigay na nga po sa Senate at noon. Bigay sa Senado pero wala sa amin. Ang inaano ko ganito, pinanggit mo kanina kay Congressman Flores na 170 per container ang binibigay mo, correct? Yes po yun. Tinanong kita kung magkano niresibuhan doon. Oh, hindi mo masabi kung magkano niresibuhan doon. Hindi mo rin masabi kung magkano lagay nila binibigay mo. Sapagkat yung lagay, walang resibo yun eh. Yes po. Kasi kung may resibo yun, may money trail yun. Yes po. Tama ba ako? Customs? Tama ako, di ba? Mr. Chair, regarding the money trail, Your Honor, or Hindi. Tama ako na kung may lagay doon, walang resibo yun. Sapat kung mayroong resibo, may money trail na magkikita sa inyo. Hindi naman pwedeng resibuhan yan na resibo ng gobyerno eh. Correct? Naguguluhan ako. Wala nga resibo sa di ba? 170K. Ano ba? yeah, I'm sorry, Your Honor, but I have no personal knowledge. Hindi ko sinasabi may personal knowledge ka. Ang sinasabi ko lang kung yan nangyayari yan sa customs. Kung naman nagtatago ka pa na kung ano-ano eh. Ilan taon ka na sa customs? Your Honor, Ilan taon ka na sa customs? about 5 years, Your Honor. Wala kang alam?
Your Honor, Yung una ko, Your Honor. Bira, 5 years ka na dyan. May alam ka. Bira. Galit na si Kung Abante. So, kapag hindi ka na Your Honor, okay lang. Abante. Your Honor pa rin. Respect naman yan, sir. Sir talaga. Init ng ulo, Ano mo, meron kang journal na tinatago dyan. For example, like, okay, 170,000. Niresibuhan ang 100,000. Yung 70, walang resibo. Lagay yun. Di ba? Therefore, yung walang resibo ng 70,000, i-record mo yan sa personal journal mo. Businessman ka eh. Hindi po, Your Honor, mahanap po. What if ayaw niya ngang i-record kasi, yun nga, kontento na siya dun sa 30K? Or I don't know, baka meron nga siyang tali na tinatawag, di ba? Pero, kasi kapag ka nag-journal ka parang gumagawa ka ng ebidensya eh. Kasi syempre dati, hindi niya pa naman ino-oppose yung pinagtatrabahuan niya, di ba? So, syempre, ayaw niya rin na magkaroon ng ebidensya. Or I don't know, ang gulo-gulo eh. Mahanap mo yan. Kung mahanap mo yan. Maniniwala ako sa sinasabi mo. Kung bibigay mo sa amin dito yung personal record ng mga lagay ng mga binigay mo. Si Chair. Okay? Yes po, Mr. Isabit Chair. mo dito. Para maniwala kami sa'yo. O makikita namin ngayon yan. Eh kung yung sa drugs nga sa drugs. O yung pinapanood ko, Congressman Flores, sa Netflix yung Narcos. Meron silang journal eh. Meron silang journal, record book na nilista o kanino binigay ito. Nakalagay doon eh. Kanino binigay. Meron kanin doon. Tama? Yes po, Mr. Yun Chair. pala eh. Meron ka pala eh. Sabi mo sa amin. Para makita namin kung sino tumanggap. Eh nanguhula tayo dito. Sasabi mo, o sino yung nakatanggap niyan? O manguhula tayo dito. Hindi mo masabi. Bigay mo sa amin yung listahan. May listahan ka eh. Yun lamang po, Mr. Chair. Okay, Yun please lang. proceed. A few more questions, Mr. Chair. Mr. Taguba, Ang ano lang dito, if ever totoo na meron niyang listahan, I don't know kung natatakot pa ba siya sa life niya or whatsoever, kaya ayaw niyang i-release or wala talaga siyang ginawa. Or baka, kinabisan niya lang sa utak niya or siguro that time noon, wala lang talaga siyang pake. Pwede din yun. nung you were doing this business, isang consignee lang ba ang ginagamit mo? O Hindi iba-iba? po, iba po. Iba-iba. So ano naman ang share ng consignee doon? May royalty po siya. How much naman? 1,500. 1.5 lang Uy, konti lang. per container. per container. But hindi ba siya mga problema kung siya din ang may hawak sa container na may kontraband at siya nahuli? Yan po yung arrangement. Hindi ko... For a fee of 1,500, yan na risk ang iti-take niya? kasi po, hindi naman din namin na iniisip na yun nga po, may droga o kung ano pa man doon sa container. Regular shipment lang po iniisip namin. Okay, so sige, can you give me an estimate kung ilang consignees ang ginagamit mo or your business? Ang 5, 6, tatlo po. 3. Okay, now, customs, hindi nyo ba wouldn't it be easier to track it na bakit itong 3 consignees na to, ang mga containers sila, ang binabayaran taxes is ganito lang. Mababa. And they're always shipping in containers on a weekly basis. Is it like if you just graph it, parang hindi ba nakakano yan na but see Paano kung yung customs meron din silang something dati? Hindi, wala rin. consignee A, B, and C, almost 30 per containers per week, yet the average amount of taxes that they pay per container is mababa lang, 40,000 lang or something like that. Hindi ba yan maano? Yes, Your Honor, we have record for it. And anong ginagawa nyo? Ba't green lane pa rin yung mga consignees na yan or something? Ano? Hindi ba yan red flag dapat? Galit Yes, na si Your Honor, sir. that should be... And my question is, what are you doing about it? Your Honor, You'll get back to me? No, Your Honor, it's handled by a different... Handled by whom? Risk Management Office. Risk Management Office. So they've been knowing about this and what have they done so far over the years? Your Honor, They can answer it, not you, right? no, Your Honor, Okay. there's a parameter, Your Honor. So Alright. they adjust the parameter accordingly, Your Honor. Kasi para sa akin, it's impossible not to figure it out. Na itong si consignees na to, bakit ang mura ng taxes na binabayaran nila? Di ba? Ba't palaging may containers na pumapasok, yet always cheap lang yung taxes that they're paying? Sa akin, that's red flag already. Red flag nga. Pero what if nga may mga ugnayan din? Or I don't know, kasi nasa lang din kasi sila eh. Actually, kapag ganito sobrang daming matatamaan dito eh. Like lahat talaga. Kasi yung mga illegalista naman na yan is yung mga nasa baba nila. Yung iba is nagbubulag-bulagan na lang Kasi, I don't know, ayaw lang talaga nilang gulo or baka binigyan sila ng or siguro blind lang talaga sila totally. Yan lang yan. Hindi, parang we should, I think, take a look at it. After 3 weeks siguro eh. Tingnan nga natin to on the 4th week kung ano ba talaga yung mga laman ng container sila. Bakit 40,000 lang binabayaran per container? And that's in just 3 weeks. We've been here for years and walang nangyayaring ganun. Ano mangyayari dyan sa customs, Attorney Buko? As I've mentioned, Your Honor, there is a group who is in charge of that, Your Honor. Alright. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Ay, nako. So, ang problema kasi dito, yung custom natin, may something din.
So, yun lang naman mga kanoysi. So, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video ito ay mula kay The News Board. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, subscribe nyo yan, The News Board. So, kita nyo naman yun, men. Sobrang laking problema pala nito sa custom talaga to eh. Kasi, yan nga, tatlo lang yan. It's either kasali sila dyan, meron silang natatanggap na mga bashing or takot lang sila makialam sa mga nakakataas sa kanila, or kasi ayaw nila ng gulo, or pangatlo, sobrang blind lang talaga nila sa mga nangyayari dyan. So, tatlo lang yan. So, kayo na lang bahalang mag-imbestiga or, humusga. So, dito naman sa usapang Davao Group at Customs, grabe. Nakakakilabot ng ganito, men. Davao Group talaga. Dalawa lang din to. It's either paninira to para sa mga Duterte or totoo talaga tong nag-i-exist. So sana mapabilis nila tong investigasyong ito at para magkabulgaran talaga. Magkakitaan talaga kasi hindi din biro min eh. 10,000 shipments per week. Ano bang laman ng mga container na yon? Dati taka pa tayo na, bakit kaya nakakalusot yung mga illegal na something like that na mga ganyan dito sa bansa natin, na sobrang stricto naman ang custom na yan. Diba? Yung mga gobyerno natin sa mga ordinaryong tao, sobrang stricto kasi. Tapos malaman-laman natin sa mga ganito, 10,000 tapos pinapapasok. Itong si Sir, 20 to 30,000 per container. Yung isa naman 1.5. Grabe, hindi na nila inaalamin kung ano yung nasa loob. Actually, may pananagutan pa rin sila kahit sabihin natin na wala silang kaalam-alam kung ano yung nasa loob. Kasi syempre, yun nga yung trabaho nila, mag-inspection. Yung iba kasi papatay-patay na dyan, or yung iba siguro kinaibigan na, or may padulas na. Kaya syempre, ang ginagawa nila, lusot lang ng lusot. Paano kung ang nasa loob ng mga container na yun is mga virus? Hindi, wala. Dedo tayong lahat ng mga Pinoy. Dahil sa pagkamukhang pera ng mga buwaka ng yan. Masyado kasi kayo nagpapasilaw sa peray. Ay nako, grabe. Nakakakilabot siyang pakinggan na speaking of may Davao Group na involved. So, kayo na lang bahalang humusga dyan kung ano yung mga Davao Group na yan. But for me, medyo nakakadismaya talaga siya if ever totoo siya. Grabe naman talaga yon. Parang nauto ako doon. So, or siguro nauto nga ako, or I don't know, bahala kayo dyan. So, again, hanggang dito na lang muna at The News Board. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo. Tapos, syempre, our YouTube channel, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Pilipinoisy Zell.